Mga kaibigan, nung wala pa po akong pagkakakilala sa ating Panginoon, ang buhay ko po ay malungkot, lugmok, at nilalaman po ng kalungkutan ng aking puso. At sa totoo lang mga kaibigan, ay muntik na po akong madepress. Ngunit sa biyaya po ng ating Panginoon, simula po na makilala ko ang ating Panginoon, ay pinalaya niya po ako sa kalungkutan na naghahari sa aking puso. Sa totoo lang mga kaibigan, mahirap po yung buhay na aming kinakaharap dati. Kung i-describe ko po yung buhay na aming kinakaharap mga kaibigan, isang kahig, isang tuka. At mas lalo pa pong lumala yung buhay na aming kinakaharap mga kaibigan simula po ng tamaan ng stage 4 kidney failure ang aking tatay. Ang aking tatay po ay kailangan mag-take ng insulin 3 times a week at ang presyo po ng insulin that time mga kaibigan ay hindi po biro. Dahil ang presyo po ng insulin that time mga kaibigan ay 500 pesos per session. At alam niyo po mga kapatid, kapag nakikita ko po yung tatay ko na tinutusok ng mga mahahabang injection, kapag nakikita ko po yung tatay ko na nilalagyan ng mahahabang tubo sa kanyang lalamunan, kapag nakikita ko po yung tatay ko na nasasaktan mga kaibigan, ay nasasaktan din po ako. At sa totoo lang mga kaibigan, that time ay simple lang ang aking pangarap. Pangarap ko po ay makatapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho, at maipagamot ang aking tatay. At sa totoo lang mga kaibigan ay kahit wala akong assurance kung makakatapos ba ako ng pag-aaral ay nag-working student po ako. At sa aking pag-working student mga kaibigan ay iba't ibang klase po ng panglalait ang aking naranasan. Dahil pumapasok po ako sa school namin na naliligo sa sarili kong pawis mga kaibigan. Hindi po alam ng mga classmate ko, hindi po alam ng mga guro ko kung ano yung buhay na aming kinakaharap that time mga kaibigan. Ngunit alam ko po sa sarili ko mga kaibigan na mabiyaya po ang ating Panginoon. Sa totoo lang mga kaibigan, dumating po yung pandemic ay doon po dumating yung isa sa mga bagay na aking kinakatakutan. At iyan po yung bawian ng buhay ang aking tatay. Sa totoo lang mga kaibigan, masakit bilang isang anak na mawala ng isang ama, masakit mawala ng isang pangarap mga kaibigan dahil pinangarap ko po na maipagamot ang aking tatay. Ngunit hindi po naibigay mga kaibigan. Malungkot ang aking kinakaharap na problema that time mga kaibigan, nilalamon ng kalungkutan ng aking puso. Ngunit salamat sa pangungusap ng ating Panginoon mga kaibigan, dahil yung problema mga kaibigan, dahil yung kalungkutan na naghahari sa aking puso mga kaibigan ay pinawi ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, kung kayo po ay may mga problema na kinakaharap mga kaibigan, kung meron po kayong kalungkutan mga kaibigan, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon mga kaibigan dahil kayang pawiin ng ating Panginoon ang kalungkutan na naghahari sa iyong puso. Yun lamang mga kaibigan, at sa Diyos po ang pinakamataas na kapurihan. Yan po mga kaibigan, napakinggan niyo po ang